Upang makagawa ng perpektong kopya ng Pangulo ng Estados Unidos, gumamit muna ang mga siyentipiko ng makabagong teknolohiya sa paghubog ng muka upang baguhin ang muka ng ahente ng Hilagang Korea. Sa kanila nilagyan ng metal na hulmahan ang kanyang muka. Makalipas ang 1 minuto, nang alisin ang hulmahan, tuluyan ng naging kamukha ng Pangulo ang ahente. Para masigurong walang makakapansin, pinutol pa ng ahente ang kaparehong palasingsing na daliri na nawawala rin sa tunay na Pangulo. Plano ng militar ng Hilagang Korea na gamitin ang impostor na ito upang palitan ang Pangulo bago ang eleksyon. Hindi nagtagal, lumipad ang ahente patungong Estados Unidos. Abala noon ang tunay na Pangulo sa kampanya para sa muling pagtakbo sa pwesto, kaya matapos ang kanyang talumpati ay hindi siya bumalik sa White House at diretsong nag-check-in sa isang hotel sa Chicago nang hindi alam na ang ahente ng Hilagang Korea ay nasa silid lamang sa tapat niya. Matapos muling magbagong anyo bilang Pangulo, sumugod ang ahente sa kwarto ng Pangulo habang may dalang baril. Nang makita ng Pangulo ang isang taong eksaktong kamukha niya, labis siyang natakot. Bago pa siya makatawag ng mga bodyguard, pinukpok siya ng ahente gamit ang baril hanggang mawalan ng malay. Pagkatapos nito, kumuha ang ahente ng dugo mula sa Pangulo at ginamit ang teknolohiyang genetic recombination upang gayahin ito sa sarili niyang katawan. Gumamit pa siya ng espesyal na hulmahan upang makopya ang fingerprint ng Pangulo sa sarili niyang mga kamay. Sa huli, inilabas niya ang hulmahan ng muka at inilagay ito sa muka ng Pangulo, dahilan upang magmukhang ang Pangulo ang tunay na ahente. Nang matapos ang lahat, sinadya niyang buksan ang pinto, saka nagpaputok ng ilang beses at pinatay ang Pangulo. Pagdating ng mga bodyguard, sinabi niyang ang taong iyon ay nagtangkang paslangin siya at mabuti na lamang daw at mabilis niyang nabunot ang baril sa ilalim ng unan upang mapatay ito bilang pagtatanggol sa sarili. Dahil panahon iyon ng eleksyon, inakala ng lahat na isa itong hitman na ipinadala ng kalabang kampo, kaya walang nagduda sa kanyang kwento. Matapos mabunyag ang insidenteng ito, biglang tumaas ang kanyang approval rating at tuluyan niyang dinurog ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng 90% ng boto, kaya matagumpay siyang muling nahalal bilang Pangulo ng Estados Unidos. Ngunit mas malaki pa ang ambisyon ng militar ng Hilagang Korea. Plano nilang gamitin ang parehong paraan upang gawing mga taga-Hilagang Korea ang lahat ng matataas na opisyal ng Amerika at sa huli ay gawing sunod-sunuran ng Hilagang Korea ang buong Estados Unidos. Ang vice-presidente ang kanilang sumunod na target, ngunit sa pagkakataong ito ay may hindi inaasahang nangyari. Habang palihim na pumapasok ang impostor sa bahay ng vice-presidente, aksidente niyang natabig ang isang golf club. Nang marinig ang ingay, agad siyang hinabol ng vice-presidente at napigilan bago pa ito makatakas. Habang labis na nagugulat ang vice-presidente sa nangyari, agad siyang itinulak ng impostor, binuksan ang pinto at tumakas. Hindi makapaniwala ang vice-presidente na may isang taong eksaktong kamukha niya sa mundong ito, lalo na at mula pa sa isang bansang kaaway. Pagkatapos noon, naisip niya kung paano naging sobrang palakaibigan kamakailan ng Pangulo sa Hilagang Korea at umabot pa sa puntong inimbitahan nito ang mga opisyal ng Hilagang Korea na bumisita sa White House. Dahil sa nakita niyang impostor ngayong araw, hindi niya maiwasang pagdudahan ang tunay na pagkatao ng Pangulo, ngunit wala siyang ebidensya upang patunayan ang kanyang hinala.